Sa sinabi ng isang senador na manahimik na sila sa issue ng charter change. Giit ng mga mambabatas, hindi sila titiko. Lalo't ang inaatake ay ang House Speaker. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala namang bullying na nangyayari. Ito ang sagot ng Kamara sa Chinese New Year wish ni Senator Nancy Binay na stop parliamentary bullying. Sa isang radio interview, sinabi ni Binay na hindi dapat mawala ng pag-asa. Hindi rin daw masamang mangarap na sana pagpasok nila ngayong araw ay mananahimik na ang Kamara. Ang Chinese New Year wish ng Senadora, tinapatan ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Yan yung mga binoto nyo. Yung mga binoto nyo, pucha, gusto magkaroon ng kanya-kanyang mga genie in a bottle. Oo, grabe. Gusto kanya-kanya sila ng genie in a bottle, mga bossing. O si Nancy Binay, meron siyang wish. At puro ka wish, gawin mo na lang. O ito naman yung may kaso sa ombudsman, na si Suarez, meron din siyang Valentine's wish. Walang hiya. Kung mga congressman tsaka mga senador, ba't di na lang kayo magsuntukan? Ba't di na lang kayo mag-ayaan? Total, nandiyan naman si Robin Padilla. Marami rin naman kayo mga action star dyan sa kongreso. Magbuntalan na lang kayo. Kontakin natin si Makagago. Tapos, Congress versus Senado. J. Suarez. Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow. Yes. Diba? So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin at maayos na natin. Mahalin ba talaga yung Pilipinas o mahalin si Romualdez? Itong saligang batas. Ang resolution of both houses number 6 na tinutukoy. Wala ka pala, Nancy. Wala ka pala eh. Ang bagal nyo palang kumilos, sabi ng Congress, mga tamad pala kayo eh. Oo, gawin nyo na daw yung trabaho nyo para magawa na nila yung trabaho nila. Ano yun? Gawin Prime Minister si Sandro. Oh, nananawagan ako sa Senado. Makakalbo na to si Suarez, kakaisip dyan sa sa RBH6. Baka pwede, patagalin nyo yan hanggang 2018. Ay, 2028 pala, 2028. Oh, 2028, patagalin nyo para lalo makalbo to. Sigurado mag-aalboruto yan. Okay, pagpasok ng botohan sa susunod na Mayo 2025, hindi na mananalo yung mga buang na yan. Ni Suarez ay ang resolusyong tinatalakay sa Senado na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng ating konstitusyon. Bukod kay Suarez, dumepensa rin para sa Kamara sina Marikina Representative Stella Kimbo at Albay Representative Joey Salceda. Papasok mga dilawan. Oh, si Salcedo, dilawan yan nun. Oh, nung nanalo si Duterte, naging Duterte siya. Tapos nung si Leila na yung, nung si, Madam Lugaw, Lugaw na siya. Tapos ngayon, Marcos na siya. Hindi naman daw pwedeng manahimik sila lalo't si House Speaker Martin Romualdez na tumatayong padre de pamilya ng Kamara ang inaatake at itinuturong may pakana ng bayaran ng pirma para sa People's Initiative. Sino ba? Bakit kayo Congress hindi kayo mag-conduct ng sarili ninyong investigation para lumabas kung sino ang nagpasimuno ng animal na bayaran na yan sa hanay ninyo? Kasi imposible naman na yung pirma ang nag-initiate nito tapos nakipag-meeting sa kanya. Lokohin yung lelang nyo. Ginanap pa sa bahay niya. Mahiya naman kayo mga congressman. Siguro kung yung inyong speaker may ginagawang kabulastugan, sana naman batikusin nyo unless kasapakat kayo at makikinabang kayo. Dapat na raw itigil ng Senado ang pagdinig tungkol sa PI. O bali ang Congress ngayon kasi naging iglesia ni Romualdez. Naging na siyang iglesia ni Romualdez, sumasamba na sa kanya yung mga tao dyan eh. Absolutely.
I follow the hearings for the two hearings that they've had. And wala po silang napatunayan na merong nakatanggap ng pera o at di umano sa kapalit ng kanilang pirma. It's starting to look like a witch hunt. And of course, it's not helping the interparliamentary relations between the Senate and the House of Representatives. Gaano katotoo yung sinasabi niya na wala silang napatunayan doon sa hearing nila na tumanggap ng pera? Di ba? Di ba may mga tao nandoon? Di ba? Di ba may mga tao na pinatawag sa Senado para maging resource person? Di ba may mga sinabi silang mga kung ano-ano mga natanggap nila? Ano sinasabi nitong congressman na to na wala? Yung hearing ba sa Senate yung pinanood nyo, iba? Giit pa ni Salceda, sang-ayon sila sa economic chacha dahil iyon din naman ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginiit ng mga kongresista na bukas sila sa isang healthy at democratic na debate sa Senado para talakayin ang pagluluwag ng economic provisions ng konstitusyon. Dagdag nila, Makikita mo talaga na ang Kongreso taing-tain na talaga diyan sa sa RB 816 na yan. Tama ba? Basta doon. Taing-tain na talaga sila doon sa economic provisions na tinatrabaho ng Senado. Talagang gustong-gusto na nila as soon as possible. Kaya kahit na alam nila na mahihirapan sila pagdating sa debate sa mga senador, niyayaya na nila ng healthy debate. Sabi ko nga sa inyo, makikipagdebate kayo sa senador. Ang followers ng senador, buong Pilipinas. Ang followers nyo, testigo nyo at distrito nyo at yung mga kasapakat nyo lang dyan. Mahihirapan kayo pagdating sa... Ang debate kasi, popularidad yan. Nananalo lagi sa debate yung maraming pumapalakpak. Mahihirapan kayo kung senador ang kalaban nyo, tapos si Amy Marcos, napakadaming pautot niya ni Amy. So hinahamon na ng Congress ng debate, ganun na sila kaatat diyan sa sa provision na yan ng economic dito sa Chacha.